nagagalak na nagkaroon ako ng pagkakataon na ma-invite ni Pastor Ferry, Sister Nen. Alam niyo po, ito ang aming tatlong beses na na-invite sa gawain ng ating Panginoong Diyos. At syempre, once na tayo na-invite, alam natin na laging bago. Bago yung tao, bago yung presensya, bagong pagkakataon. Kaya naman salamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat sa ganitong uring pagkakataon ay patuloy niya tayong ginagamit. So, ulitin ko lang, ako po isang misyonero sa lugar ng Sibol, San Miguel. So, ayan po yung ating presentation. And then, nagsimula po yan, yung year 2018. Yan po nag-start yung aming mission. At yung po nakikita nyo sa picture, yan po yung aming first evangelism. Okay po, si Pastor Eric po yung aming guest speaker, and take note din po, si Pastor Eric po yung aking head pastor. Mula po ako sa Sovereign Grace Baptist Church, and then yung Gracious Lord Baptist Church sa lugar po ng Pinao, San Ildefonso, bali daughter church na lang po yun. So yan po yun, at na-stop po yan dahil sa pandemic. Kung inyo pong maalala, na-apektuhan po kami ng pandemic dahil lang sa alam naman po natin na bawal ng mga panahon na yan. And then after po niya, nahinto po kami 3 years. Next po. And then, ito po, noong May 13, 2023, bumalik po kami at nagkaroon kami ng house-to-house Bible study. Yan po yung panahon na kami nag-house to house. Next po, ayan po. Ayan po yung aming house-to-house Bible study. And then, ito na po ngayon yung regular Bible study po namin. Ayan po, meron po kaming mga bahay na bawat isang bahay naglalaman po siya ng 7 person. So, sana loobin ng Panginoon ang magtuloy-tuloy. Alam natin na ang Diyos ang nagliligtas. Wala tayo pa kaya ng magligtas. Ano po, sapagkat ang ating Panginoong Diyos ang nagbubukas ng kanyang puso ng isang makasalanan upang magawang maunawaan ng Ebanghelyo. So, patuloy kami sasama sa inyong prayer. And then, no, October 31, nagkaroon po kami ng first o second evangelism dahil nakabalik nga po kami. So, dito, ayan po yung aming ikalawang evangelism meeting. So, salamat sa Panginoon dahil maraming dinala ang Panginoon. Halos 22 to 25 person po yung aming na-invite. So, maasa kami na hanggang sa mga susunod pa ay gagamitin ng ating Panginoon Diyos. Kung makikita niyo po sa picture, yan po yung aming pinagpe-pray na lupa. Kasi meron po kaming sa Bible study na nag-offer po siya na ipagamit yung kanilang lupa. So, sana palagi niyo kami sasama sa prayer na loobin ng Panginoon na kami makapagtayo. Sa ngayon, ang aming looking forward ay kahit simpleng kubo lamang po. Siyempre, alam natin ang gawain ng Panginoon ay hindi biro po. Dahil wala tayong inaasahan na financial, pero naniniwala tayo na pagka ang Panginoon ang provide, walang imposible. Kaya sana po, palagi niyo po kami isasama sa panalangin na makapagtayo po kami ng simpleng panambahan. Sa ganun po, yung mga taong binabible study namin ay makasama po namin o magsama-sama namin po. And then, pasama rin sa prayer, syempre, yung kaligtasan ng mga regular Bible study natin sapagkat alam natin na once na ang ating Panginoon Diyos ay nagligtas, sign na yon, sign na yon na talagang gona dahil nagbigay na ng isang ebidensya o kaya naman ay talagang ebidensya na talagang kasama natin ang Panginoon sa gawain ng Diyos. So, nais ko po kayong bahagi na ng salita ng Diyos. So, muli po, palagi niyo kami sasama sa panalangin hanggang po sa aming pagtatayo ng simpleng panambahan. Kung kayo po ay may Bible, samahan niyo po ako sa aklat ng Philippians. So, ito yung tunay na goal natin kung bakit tayo narito. Ang ipangaral ang salita ng Diyos. Isiningit ko lang yung ating mission para naman po maging aware po ang kalahatan. Sa Philippians chapter 4, beginning verse 10, and then hanggang verse 19, yun po yung ating pinaka-text na pag-aaralan. At kung kayo po ay naroon, maaari niyo po akong samahan na tayo po natin tumayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Beginning sa verse 10, sabi po rito, "But I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again, wherein ye were also fearful, but ye lacked opportunity. Not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am
therewith to be content. Verse 12, I know both how to be abased, and I know how to be abound. In everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer needs. Verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Verse 14, notwithstanding ye have well done, that ye did communicate with me my affliction. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. For even in Thessalonica he sent once, and again unto my necessity. Verse 17, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Verse 18, but I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. And verse 19, last verse, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Tayo manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay niyo sa akin upang makapagbahagi ng inyong salita. Panalangin ko po na gamitin niyo ang pagkakataong ito na ako'y nakapangaral sa inyong gawain sa lugar na ito sa pamumuno ni Pastor Ferdy, Sister Neng, at sa mga kapatiran na naririto. Gamitin niyo po ang inyong salita upang patuloy na magkaroon ng puso ang bawat isa sa amin na patuloy na magamit para po sa ikalalaganan ng iyong Ebanghelyo, Panginoon. At dalangin ko rin po na patuloy kayo magligtas sa lugar na ito upang patuloy na madakila ang inyong banal na pangalan sa gawain ito, Panginoon. Samahan at gabayin niyo kami, Panginoon, sa inyong po tinatagubilin ang oras na ito sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mari na po kayong umupo. Si Apostol Pablo ay isang misyonero. Alam natin yon. At si Apostol Pablo ang sumulat ng Filipos. Alam din natin yon. Si Apostol Pablo ang nag-establish ng church sa Philippians, sa Philippi. Alam din natin yon. Alam nyo na lahat yon. Dahil alam ko na ang bawat isa sa atin ay patuloy na nababahagi ng salita ng Diyos. So, konting background lamang. Kung inyong maalala, ang unang convert sa church ng Philippi ay si Lydia na seller ng purple fabrics. And then, yung Philippians jailer at yung kanyang mga kasamahan sa bahay, kung inyo pong maalala. Ano po? Yun yung senaryo na makikita natin doon sa Acts chapter 16 verse 12 to 40. Ito ay naganap nung panahon ng second missionary ni Apostol Pablo. At dito makikita natin kung gaano kabigat ang buhay ng isang misyonero. Hindi biro. Hindi biro ang buhay ng isang misyonero. Kung inyong babalikan at babasahin ng Acts chapter 16, beginning verse 12 hanggang verse 40, doon dumating yung punto na sila Apostol Pablo ay pinalo, binilanggo, hanggang sa dumating sa punto na sila ay talaga namang tinawawa dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ganon kabigat ang gawain ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Sapagkat alam natin na doon tinawag ang mga manggagawa. Hindi tayo tinawag ng Diyos para lang para sumikat, para maging popular. Hindi. Tinawag tayo ng ating Panginoong Diyos sa gawain para ipangaral ang salita ng Diyos. Ano po? Kung maalala nyo, meron din isang babae na sinasapian ng masamang espiritu. At yung babae na iyon, sa lugar ng Philippi, ay pinagkakakitaan ng maraming mga tao. At nung pinagaling yun ni Apostol Pablo, ang relevance sa mga master nung babae ngayon, ay nawalan na sila ng pinagkakakitaan. At dahil nung naghalit sila kay Apostol Pablo, at yun yung naging dahilan kung bakit nabilanggo sila Apostol Pablo sa lugar ng
Filipos. And then, at kung habang sila ay nandun sa kulungan, alam niyo ang senaryo, nire-rewind ko lang. Nandun sila sa lugar ng kanilang pinagkakakulungan, at doon sa time na yon, sa panahon sila ay hirap na hirap, sa panahon na sila ay pagod na pagod, doon sila nag-worship sa ating Panginoong Diyos. At yun yung paalala sa atin. Alam natin na bilang mananampalataya, dumadaan tayo sa hirap ng buhay. Dumadaan tayo sa mga problema, suliranin, kabibigatan. At sa mga panahong dumadaan tayo doon, alam nyo ba na doon mas nakikita natin yung ating sarili? Doon natin mas napapatunayan kung tayo ay tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos. Sila Paul, nung time na sila ay nasa kulungan, doon sila nag-worship. Yun yung idea na dapat meron tayo sa panahon ng sufferings. Dapat doon natin mas niluluwalhati at pinapupurihan ang ating Panginoong Diyos. Pansinin niyo yung sa Philippians chapter 1 verse 29. Sabi din Apostle Paul sa Philippians chapter 1 verse 29. Sabi dito, "For unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for His sake." Paalala yun. Bilang mananampalataya ng ating Panginoon Kristo, hindi lang tayo para sumampalataya sa halip, ay kasama rin doon yung pagtitiis, kasama yun. Regalo yun ng ating Panginoong Diyos. Ano po? So, mahalagang paalala yun. Sa mission ni Apostle Paul, makikita natin kung gaano kabigat ang buhay ng isang misyonero sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Maraming pagsubok, maraming balakid, maraming hirap, kalungkutan, pasakit. Ngunit ang lahat ng iyon ay kasangkapan lang ng Diyos para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. At ganoon din sa iyo, marahil dumaraan ka sa ganung problema ng buhay. Diba? Sino ba ang gusto ng sufferings? Walang magtataas ng kamay dito. Ako gusto ko ng sufferings. Walang ganon. Ano po? Pero, dapat nating maunawaan na yung mga sufferings na pinagdadaanan mo, instrumento ng Diyos para ka mas maging kagamit-gamit sa ating Panginoon Diyos. Amen? Kaya dapat ipagpasalamat. Diba, kanata natin, count your many blessings. Diba, ino-open ni Brother Luisito, ni Preacher Luisito, inibilang niyo yung blessings niyo. Even the suffering, it's a blessings. Ano po? Dahil sa mga panahon tayo na sufferings, o sa mga pagsubok, yan tayo mas tumitibay. At sa mga panahon na yan, ay diyan tayo mas natututong lumapit sa ating Panginoon Diyos. Imagine sila Paul, nakakulong sila, pero nag-worship sila sa ating Panginoon Diyos in the midst of suffering. So, ganun din sa atin. Sa mga bagay na pinagdadaanan mo ngayon, yan ay isang instrumento ng Diyos sa buhay mo para ikaw ay maging kagamit-gamit sa Kanya. At kung hindi rin maalala, ang Book of Philippians ay nasulat kung panahon sa Apostle Paul ay nakabilanggo sa lugar ng Roma. Alam nyo rin yun. Diba? Ang Book of Philippians ay nasulat habang siya ay nasa kulungan. Imagine niyo yun. Nasa kulungan siya, dapat siya ang inaalala, siya ang iniintindi, pero siya nag-iintindi sa mga mananampalataya. Ganun ang puso ng isang pastor. Kung minsan hindi nakikita ng mga miyembro yun, di ba? Yan ang masakit na katotohanan. Pero syempre, alam na yun ng pastor. Ang isang pastor o magagawa ng Diyos, automatic na sa kanya, automatic na yun. At talagang ang puso niya ay para kay Kristo. At tinawag siya ng ating Panginoon sa Kristo para pangunahan ang mga tupan ng Panginoon. Ang goal niya, patatagin ang mga mananampalataya para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Kristo. So mahalagang paalala yon sa bawat isa sa atin. Makikita natin yun sa Acts chapter 26 verse 16. So yun yung panahon na kulong sa Apostle Paul at ang date niya na yung AD 62. Nang parang masulat ni Apostle Paul ang aklat ng Philippians. Ang church ng Philippi ay nagpadala ng tulong pinansyal or support kay Apostle Pablo upang maipadama nila kay Apostol Pablo yung buong pusong suporta nila para sa gawain ng ating Panginoon. So yun yung purpose. Ano po? Nung panahon si Apostol Paul ay nakakulong sa Rome, ang mga Philippi, nagpadala sila ng support financial na ang layunin, ipadama kay Apostol Paul. Di ka nag-iisa. Kabilanggo ka pero kasama mo kami.
Ano po? Gusto nilang patuloy na makaisa sa gawain ng ating Panginoong Diyos. At ano ang dahilan nun? Kumbaga, yung buong pusong suporta nila na pinakita sa ating Panginoon Diyos, at dahil ang Church ng Philippi ay nagpadala ng support financial kay Pablo, ano ang dulot nito sa kanya? Sa maaaring magiging tanong, ano ang naging relevant nun kay Paul? Noong nagpadala ang mga Philippian Church ng support financial kay Apostle Paul. And take note, kung babalikan nyo ang buhay ng Philippian Church, hindi sila maginhawa sa buhay. Sila'y kapos, sila'y hirap, mahirap pa sa mahirap, pero yung kanilang puso para sa gawain ng Diyos, handa silang sumuporta. Ano po? Hindi dahil sa gusto nilang sumikat, hindi. Dahil ang kanilang puso ay gustong maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Amen? Kaya nga talagang makikita natin na ang isang pusong nauuhaw sa Diyos, hindi basihan ang kanyang pinagdadaanan sa pamumuhay. At dahil ang church ay nagpadala ng tulong pinasyal kay Apostle Paul, ano ang dulot niyan? Ang dulot niyan ay kagalakan. Kaya ang pinaka-title ng ating message, ang pinaka-title nito ay Kagalakan Dulot ng Kapatiran. Sapagkat nung panahong si Apostle Paul ay nasa kulungan, doon niya mas nagalak siya dahil lang sa pakikisama at pakikisa ng mga mananampalataya. At yun yung mababasa natin sa verse 10 ng chapter 4 ng Philippians. Ang sabi ni Apostle Paul, "But I rejoice in the Lord greatly." Nagagalak siya. Hindi siya nagagalak kasi nakakulong siya. Nagagalak siya dahil sa mga kapatiran na handang sumuporta at gumabay para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Imagine niyo yung nagagawa. Nakaka-bless ang inyong church. Every Sunday, updated ako sa mga posts ni Pastor Ferdy. Ano po, nakikita ko yung mga missionary na sinusuportan. Alam niyo bang napakalaking kagalakan sa manggagawa ng Diyos yung madama nila na may mga taong naniniwala sa akin. May mga taong sumusuporta sa akin para sa gawain ng Panginoong Diyos. Napakalaking bagay nun. Hindi ito pinag-uusapan yung laki, yung liit. Hindi yung madama lang na may mga taong naniniwala sa iyo. Napakalaking bagay nun. Ganon ang nadadama ni Apostle Paul. Kaya siya natutuwa, kaya siya nagagala. Dahil sa mga puso ng mga Philippian church o ng Philippi o ng church sa Philippi. So, mahalagang malaman din natin yon na napakalaking encouragement ang nagagawa para sa manggagawa ng Diyos dahil sa mga kapatid na katulad ninyo na may puso sa mga manggagawa. Salamat sa ating Panginoong Diyos. At dito, kung babasahin ninyo, kasi nung panahon ito, matagal na na-stop. Okay? Matagal na na-stop yung pagbibigay ng Philippian Church kay Apostle Paul, hindi dahil sa gusto nilang i-stop, kundi hindi dahil sa ayaw na nila mag-support, hindi. Dahil sa kahirapan ng Philippian Church, hindi nila magawa na makapag-support kay Apostle Paul. And then, kaya nung si Apostle Paul ay nasa kulungan at nagpadala sila, labis na kagalakan yung nadama ni Apostle Paul. Tapusin natin yung verse 10. Sabi niya, "But I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me hath flourished again." Ang ibig sabihin niya, binuhay niyong muli yung inyong pagmamahal, yung pagpapahalaga sa akin. Yun ang ikinagagalak ng isang manggagawa. "But ye lack opportunity." Sabi sa dulong bahagi, bakit sinabi ni Paul? Dahil nga mahabang panahon, according to John MacArthur, ang sabi niya, 10 years ayon sa kanyang pagsisiyasat. 10 years na stop yung pagsusupport ng Philippian Church kay Apostle Paul. Hindi dahil sa ayaw na nila, kundi dahil sa bigat na pinagdadaanan. Kung babasahin yung 2 Corinthians chapter 8, beginning verse 1 and then verse 5, yung Church ng Macedonia, at alam natin na ang Church ng Macedonia merong Thessalonica, pero in verse 17, babalikan natin yung 4:17. Ang sabi niya sa Philippians 4:17, not because verse 15. "Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel,
where I departed from Macedonia, no church communicate with me as concerning giving and receiving, but ye only. Doon pala sa sa 2 Corinthians 8, 1-5, na binabagat na church sa Macedonia, ang Philippi, ang talagang sumusuport kay Apostle Paul sa kanyang pangangailangan. Ang sabi niya, magmula nung ako'y umalis sa Macedonia, Philippians, kayo lang ang tumutulong sa akin sa usapin ng pagbibigay, at yun yung kanyang ikinagagalak. Sabi ko nga, pinakita raw na talagang dirap sa buhay ang Philippian Church. Hindi naman hinahanap ni Paul yung laki o yung bigat o yung laki o yung liit. Hindi, ang hinahanap ni Paul yung puso, yung pag-grow ng mga mananampalataya na nasa Macedonia, at yun yung kanyang ikinatutuwa. And then pagdating sa 11, 12, and 13, ang sabi ni Paul, okay na ako, kontento na ako, sanay na akong magutom, sanay na akong magtiis, huwag niyo na akong masyadong intindihin, alam kong hindi niyo na kaya, hirap na kayo. Yung sinasabi ni Paul, pagdating sa verse 11, 12, and 13, ang sabi niya, that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, wherein to be content. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Verse 13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Sabi ni Paul, lahat kaya kong tiisin, lahat kaya kong magawa dahil kay Kristo nagpapalakas sa akin. Maraming mga churches ginagamit yung talata na yan. Diba, giginhawa ako sa buhay dahil kay Kristo nagpapalakas sa amin. Magagawa ko ang lahat dahil kay Kristo nagpapalakas sa akin. Wrong. Ang ibig sabihin sa context, lahat matitiis ko, lahat makakaya kong malalagpasan ko, lahat ng pagdurusa dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Ang isang tao na dumaraan sa kabibigatan o isang mananampalataya, wala siyang ibang tatakbo kundi si Kristo. Ano po? Sapagkat si Kristo lang ang may kakayanan na tayo'y palakasin sa buhay pananampalataya. Walang magagawa ang sanlibutan ng lahat ng bagay na sanlibutan. Walang kwenta yan sa usapin ng pananampalataya. Tanging si Kristo lamang. Kano si Paul? Ano po? Sa panahon nang siya ay nasa kabibigatan, hindi siya umaasa sa mga bagay na nasa kanya. Walang kwenta yon sa usapin ng pananampalataya. Pero ito sinasabi na itapon nyo lahat ng mga gamit. Ang mahalaga yan. Ano po? Pero ang usapin, pagdating na sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, si Kristo lang ang tanging dapat natin pangahawakan. Ano po? Dahil si Kristo lang ang may kakayanan palakasin tayo. And then, pagdating sa chapter 6, verse 16 and 17, sabi niya, for even, so, nung babalikan lang natin, beginning verse 15, now we Philippians, now also in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicate with me as concerning giving and receiving, but ye only. For even in Thessalonica, ye sent once, and again, unto my necessity. Yan daw kasi yung first. Nung si Paul ay nasa Macedonia, first na nagpadala ang Philippian church sa kanya. After nun, na-stop na. Dahil nga sa kalagayan ng pamumuhay ng church sa Macedonia o ng Philippi, church sa Philippi. And then pagdating sa, nung siya ay nakakulong sa Rome, doon nagpadala ulit yung mga Philippian church. At yun yung ikinagagalak ni Apostle Paul. Diba? Kung babagitin nyo pa yung sa verse 11, kung babalikan natin, hindi niya sinasabi yung pangangailangan. At yun yung binabagit sa verse 17. Ang sabi niya, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Hindi niya hinahanap yung kaloob, yung laki, yung liit. Hindi, ang hinahanap niya yung puso, yung paglago sa pananampalataya, yung paglago sa pag-ibig kay Kristo Jesus. Yun ang ikinagagalak ng manggagawa ng Diyos. Ano po? Alam niyo mga pastor, makita lang niya na nakaupo kayo dyan. Masaya na ang pastor noon. Makita lang namin kayo na nandyan, kasama namin kayo sa gawain ng Diyos. Masaya na kami. Hindi niyo kami kinakalabing ng house and land.
Diba? Para mapasaya ko si Pastor, bibigyan ko ng house and lot. Magiging masaya talaga kami. Pero hindi yun. Pero hindi yun ang lubos. Ang kalubusan ay kayo. Yung makita lang namin na nakupo kayo sa gawain ng Diyos, masaya na kami. Ano po? Dahil nung kami nagmimisyon, hindi kami naghahanap ng maluwag na lupain. Di ba? Taong hinahanap namin para ilapit kay Kristo. Kayo kagalakan namin ng mga manggagawa ng Diyos. Ano po? Lagi niyo tatandaan yan. Kaya pagka kayo wala dyan, hinahanap kayo ni Pastor Ferdy at ni Sister Nel. Huwag niyo isipin na hindi na ako nami-miss. Wrong. Wrong ka. Ano po? Mahalaga ka sa pastor ng gawain ng ating Panginoon Diyos. Love namin kayo. Ano po? Love namin kayo. Bawat manggagawa ng ating Panginoon Diyos. And then pagdating sa verse 18 and verse 19, ito yung kahalagahan ng pagsusupport sa manggagawa ng Diyos. Minsan, ewan ko minsan hindi naiintindihan ito ng maraming mga mananampalataya. Ang sabi sa verse 18, "But I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus." Stop muna tayo dyan. Si Epaphroditus ay isang member ng church sa Philippi. Okay po? And then, si Epaphroditus, siya yung nagdadala ng support kay Apostle Paul. Wala pang mga bank transaction. No? Ano po? Talagang lakad o kaya naman kabayo o ano yung pwede nilang gawin. At kung babalikan niyo yung buhay ng Epaphroditus, mapapahiya tayo. Ano po? Hanggang sa kanya, hanggang sa siya'y mamatay. Para lang sa paglilingkod sa Diyos, ginawa niya. Matcha-challenge tayo sa buhay ni Epaphroditus. And then, sabi niya pa sa dulong bahagi, "The things which smell," verse 18, "But I have all and abound in full, having receiving of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of sweet smell, sacrifice acceptable, well pleasing to God." Ang ibig sabihin dyan ni Paul, yung mga support na pinapadala niyo sa akin sa pamamagitan ng Apostle ni Epaphroditus, ito ay isang sakripisyong handog para sa ating Panginoong Diyos at nalulugod ang Diyos sa mga bagay na ginagawa niya. Alam niyo, idea ko sa nagmumula? Sa lumang tipan. Sa lumang tipan, ang mga tao naghahandog sila ng hain sa ating Panginoong Diyos. Lupa or baka, and then sinusunog nila yon. Pag sinusunog nila, nilalanghap ng Diyos yung usok at nalulugod ang Diyos sa handog na iyon. Ganun daw yung pagsusupport sa manggagawa ng Diyos. Ano po, kagaya ng isang hain or sacrifice na sinusunog at naluluwalhati ang Diyos kapag tayo ay nagsusupport sa manggagawa ng ating Panginoong Diyos. And then pagdating sa verse 19, ang sabi ng Apostle Paul, "But my God shall supply all your need." Bakit niya yung nasabi? Siya ay lingkod ng Diyos. Dahil ikaw ay nagsusupport sa manggagawa ng Diyos, ang Diyos ang nalulugod at ang Diyos din ang magpo-provide ng mga bagay na pangangailangan natin. And take note in the word na all your needs. Hindi lang yan usapin ng pinansyal. Kasama din yung kalakasan mo, yung pag-iingat mo, yung buhay mo, yung kagalingan mo, ang lahat ng iyong pangangailangan kasamang ipoprovide din ng Diyos kapag ikaw ay nagkakaloob o nagsusupport sa manggagawa ng Panginoong Diyos. Minsan, yun yung binabanggit ko na kaya minsan parang hindi naiintindihan ng mga mananampalataya. Ang akala nila nagbibigay sila sa wala. Minsan kasi silipin natin yung heart natin. Bakit tayo nagkakaloob? Bakit tayo nagsusupport? Kasi kung magsusupport ka para lang sa ma-please mo yung tao, mabibigo ka talaga. Pero kung magsusupport ka kasi gusto mong i-please sa yung Diyos, acceptable niya sa ating Panginoon. Ano po? Naluluwalhati mo siya. Ano po? Sapagkat ang Diyos ang iyong pinaglilingkuran. So mahalagang silipin din yung ating heart. Minsan kasi may mga, for example, hindi ko naman sinasabi lahat. May mga pagkakataon na may mga mananampalataya na susupport na gusto nila maging sikat, famous, may mga gano'n. Silipin mo din yung heart mo. Ano po? Bakit ka nagsusupport ng mga magagao? Bakit ka nakikiisa sa pagsusupport sa gawain ng Diyos? Kasi kung gagawin mo yun at ang layunin mo lang, ma-please yung mga tao, mabibigo ka.
Di ba alam natin ang tao pagka, di ba, sinabi nga ni Pastor Jess kung gusto mo mag-ano ka, gawan mo ng 10 mabuti, gawan mo ng 1 mali, masama ka na. Ganun ang tao. Ano po? Pero sa ating Panginoong Diyos, hindi. Silipin lang natin yung ating heart. Po? Sapagkat ang pagkakaloob sa ating Panginoong Diyos ay dapat ay nagmumula sa ating mga puso. Ang sabi ng Apostle Paul, "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Jesus." Yes. Ang pagpuprovide ng Diyos ng ating mga pangailangan ay nakadepende kay Kristo Jesus. Mahalagang tanungin mo rin yung sarili mo. Tunay ka na bang mananampalataya ng ating Panginoon Kristo? Kasi madali mag-support, madali magbigay, lalo kung mayroon. Pero ang tanong, tunay ka na bang mananampalataya ng ating Panginoon Diyos? Kasi walang kwenta. Walang kwenta kahit na, di ba, sabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians, "Ibigay ko man ang aking katawan para sumugin sa harapan ng Diyos." Lagpalag naman ito, dapat walang pag-ibig, walang kwenta. Kay Kristo, kung wala kang pananampalataya, walang kwenta ang lahat ng mga bagay. Iyakin mong ikaw ay mananampalataya na. O, kung ikaw ba, dumating ang panahon, kunin ng Diyos ang iyong kaluluwa ngayon sa oras na ito. Alam mo bang sa langit mapupunta ang iyong kaluluwa? Madalas tayo sa church, lagi tayong present sa church, pero kilala mo ba si Kristo? Sabi ni Apostle Paul, "But my God shall supply all your needs to His riches in glory by Jesus Christ." Hindi dahil sa ating effort o mga bagay na nagagawa. Tiyakin mo na ikaw ay mananampalataya ni Kristo. Sapat ang kamatayan ni Kristo sa krus para ikaw ay ligtas mula sa kapahamakan. Ang sabi ng ating Panginoon, ang sino man sa Kanya sumampalataya, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pangako yun ni Kristo. Madalas ko sinasabi pag ako nag-mission, si Kristo ang nangako. Pag si Kristo nangako, 100% matutupad. Unang-una, hindi siya tao. Sa isang Diyos na nagkatawang tao at tapat sa Kanyang mga pangako. Pag hindi tinupad ni Kristo ang Kanyang mga pangako, hindi na siya Diyos kasi nagsinungaling siya. Kaya naman sa atin ng mga tao, meron kang buong pusong ipagkatiwala ang buhay mo kay Kristo dahil tapat siya sa Kanyang mga pangako. Ang labanan, nasa iyo. Tunay ka na bang sumasampalataya sa pangako ni Kristo Jesus? Kung tunay, sinasabi ko sa inyo, ako rin nangangako sa oras na ito, kahit mawala ka sa mundong ito, sa langit mapupunta ang iyong kaluluwa dahil pangako ni Kristo. Amen? Amen po. Nawa, magdala yun sa atin ng challenge. Magdala ng encouragement at magdala ng patuloy na pag-ibig para purihin si Kristo Jesus sa ating mga. Tayo na lang. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. Patuloy nyo itong pagpalain, patuloy nyo palaguin at gamitin sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.